Mag-isip-isip muna sa mga bibiling rekados na pangunahing sangkap sa mga paborito ninyong pagkain. Paano ba naman kasi? Pwede ka nang bumili ng karneng baboy o baka sa halaga ng mga binibentang kamatis at siling labuyo. Unang buwan pa lang ng 2025. Kung magkano ang mga ito, ating alamin sa balita ni Sheena Torno. Mas maraming kamatis, mas masarap. Yan ang sabi ni Aling Bing Bohol tuwing nagluluto ito ng kanyang paboritong kinamatisang baboy, sasyadong isda at ginisang ampalaya. Tuwing mura raw kasi ang kilo ng kamatis, ay dinadamihan na niya ang pamimili dahil bukod sa nagpapasarap ito sa pagkain, ay mayaman din ito sa bitamina. Pero, preno muna raw siya sa pamimili nito. Paano ba naman kasi, pagpasok pa lang ng bagong taon ay malaginto na ang presyo nito. Sobrang po mahal, nakakaloka. Bakit? Kasi hindi mo expected na ganun kataas eh. Mahirap po eh kasi mas gustuhin mo nang mag-ulam ng tuyo kaysa maggulay. Masarap talaga ang gulay sana kay sa mga bata. Kaso mataas. Imbes naman na sinigang na hipon, ia-adobo na lang muna ni Tatay Eddie ang kanyang biniling hipon na uulamin nilang pamilya sa pananghalian. Kamatis kasing isa rin sa mga kailangang rekado na nananatiling mahal simula pa noong 2024 hanggang sa kasalukuyan. Punto niya, kasing presyo na rin ng karneng baboy at baka ang presyuhan ng kamatis ngayon. Hanggang kamatis nga, minsan makabili sa sinabuan na isda, makabili kami 2 piraso. Mahal. Titipirin namin yan, tag-iisa lang bawat Sobrang ang mahal, ma'am. Sabi ng ilang tendera ng gulay, pumapalo na sa halos 400 pesos kada kilo ang bentahan nila ng kamatis. But wait, there's more. Hindi lang naman kamatis ang hanggang ngayon ang dagdag pasanin sa mga consumer. Sa Marikina Public Market kasi, ang kada kilo ng siling labuyo ay nagkakahalaga ngayon ng 1,000 piso. Sa Litex Market sa Quezon City, 600 pesos ang kada kilo naman ng bell pepper. Siguro po sa supply din. Tsaka sa panahon din po, hindi natin masabi. Depende din po kasi yan sa producer ba. Yung iba no choice din naman kahit mahal, mura, bibili talaga. Kami nga po kahit mahal yung paninda, magmahal siya sa mura, bibili pa rin kami, makakumpleto lang. Paliwanag naman ng kagawaran ng agrikultura, hindi pa raw nakakabangon ng ilang probinsya na pangunahing pinagkukuhanan ng supply sa Metro Manila dahil sa masamang panahon. Because of series of typhoons last year caused extensive damage to the crops in their vegetative and reproductive stages, particularly in regions or areas producing kagaya ng tomato, bell pepper, and chili pepper. So in particular, regions 2, regions 5, region 2, region 5, and 4A. This resulted in significant supply shortages. Samantala, batay na rin sa pinakuling datos ng DA Disaster Risk Reduction and Management, pumalo na rin sa higit 14 billion pesos ang inisyal na pinsala sa sektor ng agrikultura. Kasunod ito sa nararanasang sama rin ng panahon tulad ng Northeast Monsoon, Shearline at ITCZ. Naapektuhan ng halos 1,000 ektarya ng pananim na palay, mais, gulay ng 1,000 magsasaka sa Western Visayas at Sorsogon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.